Halos malunod sa kaba at pagkamangha ang mga residente ng isang barangay sa Agusan del Norte. Ang nakisabay raw kasing mag-swimming sa kanila isang giant dikya. Kuya Kim, ano na? Sino ba naman ang hindi manlalaki mga mata kung ganito kalaking dikya ang iyong makikita? Ang higanteng dikya na tinatayang nasa 2 talampakan ng lapad na mataang palutang-lutang sa baybayin ng Cabadbaran City, Agusan del Norte. Yung kulay purple, napakalaki talaga niya, para siyang timba. Na-amaze talaga ako. Para hindi raw makaperwisyo, si Mark naisipang itabi muna ito. Kinuha ko kay maraming bata dyan na naliligo. Baka patayin nila ba? Linagay ko sa ilalim ng bahay. Anong klaseng jellyfish nga ba ang napadpad sa baybayin ng Agusan? At bakit ito napakalaki? Kuya Kim! Mga isda po ba ang mga jellyfish? Kuya Kim! Ano na? Kuya Kim! Ano na? Nakasanayan man natin silang tawagin na jellyfish, pero mga dikya, hindi mga isda, sila ay mga invertebrate o hayop na walang backbone o gulugod. Kabilang ang mga dikya sa phylum Cnidaria na kinabibilangan ng sea anemone at coral. Kaya may mga eksperto na mas pinipili silang tawagin na jellies o sea jellies. Ang kanila namang malajelly na katawan, binubuo ng 95% na tubig at ng malagelatin na substance na kung tawagin mesoglea. Samantala, ayon sa isang marine biologist, ang giant dikyang inanod sa Agusan del Norte, posibleng isang Bersuriga anadyomene. It's an uncommon jellyfish usually found in tropical Indo-Pacific area waters. Mostly their habitat are in estuaries, yung parte ng dagat where it meets the rivers, and some coral reef areas as well. Not all of them are strong enough. Hindi nila kaya mag-pineos, mag-swim against the current. Kadalasan is magdidrift lang talaga yan sila. Usually, napunta sila sa mas malapit sa shore if ever high tide. Ano naman kaya ang ginawa ni Mark sa giant dikya? Nang masigurado raw niyang wala ng batang naliligo sa dagat, Dinala ko siya sa tabi ng dagat. Pakawalan ko kasi baka mamatay. Huwag nyo silang lalapitin. Don't touch. Kasi we never know gaano ka-sensitive yung stings nila sa'yo. laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Dahil sa sumalubong na makapal na basura, nag-overheat ang makina at muntik maantala ang biyahe ng Pasig River Ferry. Paalala ng MMDA sa publiko, maging responsable naman sa pagtatapon ng basura. Nakatutok si Dano Tingkungko. Muntik tumigil ang biyahe ng Pasig River Ferry sa alas 8:30 ng umaga na biyahe sa bahagi ng PUP Station papuntang Loton, Maynila dahil sa basura. Ayon sa Pasig River Ferry Service, ito ang pinakamakapal na basurang nakasalubong ng mga ferry nila simula nang magbadya ang mga pag-ulan. Everyday namin naranasan yung mga basura na nakasalubong, pero ngayon lang ang pinakamakapal na basura na nakasalubong ng ferry natin. Hindi na nga raw kinaya ng 3 trash skimmer ang dami ng basurang nahakot kaninang umaga sa dami ng umagos sa ilog. Muntik na ngang hindi kayanin ng 2 ferry boat ang dami ng basura na panay pulupot sa mga LSC. Ang 2 bangka namin ngayon ay pabalik na, kaso lang mabagal ng kanilang makina ay nag-overheat na dahil dun sa mga basura na kanilang nadadaanan. Ngayon, nag-dispatch ako ng 2 available boats from our Kapitan Dockyard para sunduin yung mga pasahero na kung sakaling mag-overheat itong 2 bangka, mailipat namin from Valenzuela Station to Pinagbuhatan Station. Muntik nang isuspende ang biyahe ngayong araw pero dahil may mga pasahero nang kailangang ihatid, nagawa ng paraan para ituloy ang biyahe. Pinilit naming tumawid ng Loton Station. Mabuti naman nakarating yung mga pasahero, kaso lang mabagal lang ang pagtakbo ng aming ferry. Ngayon, pagbalik naman namin, ganun ulit, napuluputan ulit. Matagal yung biyahe namin. Instead na 2 hours, umabot po kami ng 3 oras. Nag-abiso na ang MMDA ngayong araw sa basura sa Ilog Pasig, sabay abiso sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Bandang alas 4 ng hapon, mas maaliwalas na ang sitwasyon ng ilog sa Lambingan Station sa Santa Ana, Maynila. Malayo raw sa lagay kani-kanina lang. Kapag bumababa po kasi yung tubig, dumilitaw po yung mga basura, yung amoy po ng ilalim po ng ilog, lumalabas po. Minsan po may nadadaanan po mga basura kaya tumitigil-tigil. Mas nagtatagal po yung biyahe po namin. Ano panawagan mo sana sa mga nakatira sa tabing ilog? Iwasan po nila yung pagtatapon ng basura po sa ilog kasi po nagkakos din po siya ng delay din po kapag bumabiyahe po yung
ferry boat po, ganun po. And then, yung ilog po, bumabaho po. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mas marami pa ring Pinoy ang nagtitiwala at nasisiyahan sa liderato ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, base sa survey ng Octa Research. Base sa tugon ng masa survey ng Octa Research para sa unang quarter ng 2024, 69% na nagsasabing nagtitiwala sila sa Pangulo. Mas mababa yan kumpara sa December 2023 ratings. 68% naman ang nagsabing nagtitiwala sila sa Bise. Mas mababa rin kumpara sa ratings niya noong Disyembre. Kaugnayan ng performance rating, 65% ang nagsabing nasisiyan sila sa pagganap ng Pangulo ng kanyang tungkulin, na bumaba rin kumpara nitong Disyembre, habang 64% ang performance rating kay Vice President Duterte, bumaba ng 11 percentage points kumpara nitong Disyembre. Nananatili rin ang tiwala ng mga Pilipino kina dating Senate President Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez, kahit kapwa bahagi bumaba ng ting 3% ang kanilang trust at performance ratings. Isinagawa ang tugon ng mass survey noong March 24 hanggang March 27, 2024. Sa 1,200 Pilipino edad 18 pataas at may margin of error na plus-minus 3%. Maging mapanuri po sa pag-book sa mga travel agency. Pati kasi mga legit na ahensya ay ginagaya ang pangalan o itsura online, kaya sa peke pala nagbabayad ang ilang biktima. Nakatutok si Rafi Tima. 2009 pa huling nakauwi sa Zamboanga si Radsma, kaya excited na sana siya para sa biyahe ngayong katapusan ng buwan. Pero ang binili niyang ticket sa isang social media app, peke pala. Sinan niya naman talaga po sa akin lahat ng nakita ko naman po naka-confirm eh. Hindi, sabi ko, maraming salamat, ganyan. Tapos yun, pagka kinabukasan, tinignan ko ulit, wala na, naka-block na ako. Naengganyo daw siya sa mahigit 10,000 pisong promo para sa 3 pasahero ng isang travel agency, kumpara sa 30,000 sa iba. Pero ang travel agency na ito, nanggaya lang pala sa pangalan at itsura ng isang lehitimong travel agency. Nang makontak niya ang ginayang agency, dito na niya nakumpirma, hindi lang siya ang nabiktima. Kasi bakasyon po, mahal daw talaga ang ticket ngayon. Nasa 4,000 o 5,000 daw po ang ticket. One way lang yun? Opo, one way lang yun. Nakausap ng GMA Integrated News ang ginayang travel agency. M&M Travel and Tours ang pangalan nila sa Facebook. Ang nakatransaksyon ni Radsma, M&M Travel and Tour. Walang S sa dulo. Magkakaiba lang yan siya sa logo, kulay, tsaka yung mga contact number na nakalagay doon. Tsaka yung sa cover photo ko naman doon sa page ko, may ano naman yun may picture ko. Kasi ganoon talaga dapat pag legit, dapat may ganun. Hindi na namin mahanap sa Facebook ang peking agency. Hindi rin makontak ang kanilang numero. Pag sobrang baba, duda ka na talaga. Pero kung sa 5 tinanong, pare-pareho silang mahal, ayun yung totoo. Yan din ang payo ng DTI at para sigurado, tiyakin din daw na rehistrado sa kanila ang travel agency. Madali daw itong makita sa website ng DTI. May listahan din ng accredited travel agency ang Department of Tourism. I-check din po yung mga reviews. Makikita naman po sa mga reviews kung meron dong mga aberya or any mga reklamo nila tungkol dun sa nagbebenta ng tickets or mga reservations nila. Ang PNP Anti-Cybercrime Group may babala sa kanilang Facebook page tungkol sa mga kaparehong modus tulad ng travel accommodation scam. Isa sa kadalasang modus ng mga scammer ang mag-alok ng mababang presyo ng accommodation gamit ang pagkakakilanlan ng isang kilalang establishmento. Upang hindi mabiktima ng travel accommodation scam, mag-book lamang ng accommodation sa lehitimong website ng establishmento. Huwag na huwag magbayad ng down payment sa kausap online kung hindi mo pa nakumpirma kung legit ito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.